400 volts 230. So sa line 1 konektado dyan yung circuit 1 at circuit 2. Siyempre isang line dito at yung isang line tatakbo. Okay, constant yan sa 3 phase ha. Or okay, so pag line to line naman, single phase yung breaker natin or one. What's up guys? Welcome back sa Master Ju TV. So ang video natin ngayon ay mabilisan lang dahil nag-upload tayo ng 3-phase panel continuity test. So marami nagtatanong kung ano nga ba ang diagram ng panel natin dahil 3-phase yun na 400 volts 230. So dito explain ko lang yung kanyang simpleng diagram para magkaroon ng idea yung mga baguhang electricians natin, mga kasama nating electricians. Okay, so dito kung papansinin natin yung picture na to, ito yung 3-phase na 400 volts 230. Ibig sabihin nito yung line to line natin ay 400 volts at yung neutral natin ay 230 volts. So meron tayong Y tsaka delta, no? Explain ko lang dito yung Y tsaka yung delta at ano nga bang itsura nito pagdating sa panel board at yung mismong diagram nito sa panel. So simpleng paliwanag lang ito para maintindihan ng mga kasama nating electricians, no? So pag sinabing delta, ganito yung ano niya, yung pinaka diagram niya, no? Yan, ito yung delta. Karaniwan nakikita natin ito sa mga motor, pero dito kasi ang pag-uusapan natin since Y tsaka delta ay configuration dito ng transformer, no? Yung secondary side. Yan, ito yung Y, ito yung delta at ito yung Y. So familiar na sa atin to kasi makikita natin lagi to sa connection ng motor. So syempre may connection din to pagdating sa transformer secondary side ng transformer kasi babagsak ito sa panel board natin. So kailangan maintindihan natin yung Y tsaka delta. So unahin na lang muna natin yung Y kasi ito yung in-upload natin nung nakaraan. Okay, so sa Y kailangan natin dito malaman syempre kung paano ito babagsak sa panel board para maintindihan natin yung klase ng 3-phase. So yung in-upload natin nung nakaraan, Y yon. Okay, so 3-phase panel board yon na 400 volts line to line with 230 volts line to neutral. Okay, so ano nga ba yung 400 volt at ano nga ba yung line to neutral natin sa panel board? So dito kung papansinin nyo sa panel, ito yung panel board. Ano nga ba yung diagram nito at nasaan dito yung 400 volts at yung 230 volts? So karaniwan makikita natin itong 3-phase siyempre sa mga malalaking project, no, tulad ng isang mall o residential. So dalasan doon 3-phase na yung ginagamit. Okay, so dito papaliwanag natin yung ating diagram kasi hindi natin na diagram yung ating panel board. Okay, so paano nga ba babagsak ito sa panel board? Simple lang guys, bilang electricians kailangan malaman natin, no? Okay, so ito na yung Y natin. So dito isusulat ko yung Y. Ibig sabihin ng Y, parang naka-Y yung configurations natin, no? Secondary side ng transformer. So yan, naka-Y siya. Y config. Okay, so 3-phase to. Ito yung parang Y. So A, B, C. Pwede rin namang R, Y, B. Ito yung neutral. Okay, ito yung neutral. So kung titingnan natin 3-phase yan, yung kanyang line to line ay 400 volts.
itong kanyang line to neutral ay 230 volts. Okay. So dyan ang galing yung 400 volts at yung 230 volts. Okay, so paano babagsak sa panel to? Paano babagsak sa panel? Yung 3 phase na yan. So halimbawa ito yung C natin ay yung EBC o RYB. Sabihin natin, let's say B Y R. Okay, so RYB or ABC. So babagsak yan sa panel board. Wait lang, medyo malit yung ating ano eh. Okay, so ito yung panel board natin. Ito yung ating panel board. Yan. So ginawa ko na siyang 3 line diagram para mabilis natin maintindihan, no? Lalo na sa mga tropa nating electricians. Okay, let's say R, Y, B. Ito yung main breaker natin, no? Tapos syempre merong branches yan. Yan. Ang bilang lagi natin sa circuit, normally dito yung number 1 natin, no? Circuit 1, ito yung circuit 2. Tapos circuit 3. Ito yung circuit 4. Circuit 5 naman dito. Circuit 6. So ang pinapakita ko dito is yung mismong diagram na ng panel. Okay. So ito yung panel board. Dito babagsak yung R, dito yung babagsak yung Y, at dito babagsak yung B. Okay. So hindi ko na siya i-connecta. Pwede rin naman, alisin muna natin itong isa. Yan. Ang ibig kong sabihin dito, yung R natin, hindi ka lang, lipat natin to, no, para medyo malaki. Para medyo malaki ng konti. So connection ng Y tayo. Sabi ko ito yung R, Y, at ito yung B. Mabilis ang drawing lang to, pasensya na guys, medyo hindi tayo marunong sa drawing eh. So meron tayong neutral. Okay, so itong panel na to ay 3 phase 400 volts 230. So sabihin 400 yung kanyang line to line, at meron tayong 230 volts line to neutral. At syempre pagdating sa panel, meron tayong neutral bus bar. Okay, andito yung bus bar niyan, meron tayong neutral. At syempre meron din yan ground bus bar, no. So alam naman na natin yung ground, saka na natin pag-usapan yan. Importante ma-explain natin yung 3 phase. Okay, neutral. Unahin natin yung neutral. Neutral, tatakbo sa panel yan. Okay, sa neutral bus bar. Ito ng RY naman, tatakbo yan sa panel. Okay, ayan, mabilis ang diagram lang to. So R natin or line 1 natin, tatakbo yan sa panel, sa line side ng breaker. Tapos yung Y, tatakbo yan sa Y ng panel natin. Ibig sabihin Y, RYB or ABC or line 1, line 2, line 3, no. Ito yung IC line 1, line 2, at meron tayong line 3. Sa line 3, dun papasok yung B natin. Okay, so RYB or phase A, phase B, phase C. Okay, so bakit RYB ang tinatawag ko? Kasi kadalasan sa mga panel, ang nagiging coding natin dyan normally RYB, no. So pwede ring BRY. So line 1, line 2, line 3 or A, B, C. Okay, hotline to at ito yung neutral natin. So sabi ko nga kanina, kapag sinukat mo yung neutral tsaka line, makukuha mo dyan yung 230 volts. At yung line to line natin
ay 400 volts. Okay, line to line niya 400 volts ha. Okay, so ito yung simpleng diagram ng panel board natin na 3 phase. Yan. So syempre ito yung transformer natin. Yan. So diniretso ko na siya dito sa panel board na 3 phase natin. Actually marami pa dadaanan to, dadaan pa to ng LVSG, distribution panel. So dito direkta ko na siya para bilis natin maintindihan kung saan ba galing yung wire na yan. Okay, so meron tayong neutral bus bar, meron tayong ground bus bar. So syempre ito tatakbo to sa ground. Equipment grounding. Okay, so ito yung panel board natin. So yung R natin or yung phase A natin, paano nga ba ang connection niya sa branches? Simple lang ano. So line 1 natin pupunta yan dito. Okay, bus bar na yung pinag-uusapan natin, load side. So yung ating line A o line 1 natin or phase A natin, doon nakakabit yung circuit 1 at circuit 2. Okay, doon nakakabit yung circuit 1 at circuit 2. Sa phase B natin or line 2 natin, load side ito ng breaker, syempre kakabit siya dito sa dito. Okay, sa line 2. Pag sinabing line 2, dito nakakonect yung circuit 3 natin at circuit 4 natin. Okay, so ito yung simpleng diagram niyan. Tapos yung circuit 3 natin, dyan nakakonect yung o yung line 3 natin, dito nakakonect yung circuit 5 at circuit 6. Ayan, so dito makikita natin kung saan galing nga ba yung 400 volts 230. Normally galing sa transformer yan. Secondary side na yung pinag-usapan natin, sec side to or TX natin. So sa line 1 konektado dyan yung circuit 1 at circuit 2. Okay, so sa line 2 konektado dyan yung circuit 3 at circuit 4. Sa line 3 naman o phase B na, konektado dyan yung circuit 5 at circuit 6. Okay, so dito kapag gumamit tayo ng tester, burahin natin to, no? Si TX natin or trans natin, transformer natin to sa side, no? Okay, so halimbawa meron akong tester dito, meron akong tester dyan, multi-tester. So syempre meron akong test probe, sinukat ko ngayon dito. Okay, sinukat ko dyan, tapos sinukat ko naman dito yung aking circuit 1 na breaker. So as you can see, yung makikita natin dyan o yung makukuha natin is 230 volts. Okay, 230 volts ang makukuha natin dyan sa panel board. Ito panel board to yan, medyo ano lang tayo mag drawing yan, sa loob to ng panel board. Yan, sa loob ng panel board to. Okay, so circuit 1, tapos yung isa dinikit mo sa neutral bus para makakuha natin 230 volts. Ibig sabihin yung line to neutral natin, circuit 1 is 230 volts. Karon din, no? Halimbawa ito nilipat natin sa circuit, ito nilipat natin dun sa circuit 2, makakuha natin si ganun din kasi isa lang yung line nya. Okay, yan yung 3 phase 400 to 30 volts. Okay, so saan ba yung 3 phase dito? Okay, so normally ginagamit naman yung 3 phase sa mga 3 phase load ng motor or mga escalator, elevator, cooling tower o kung ano pang cheater yan, or 3 phase motor, basta 3 phase motor. So pag 230 volts ang kailangan kinakabit natin dyan, pag nag check tayo, so ito yung test probe natin, sukat nun sa neutral, sukat nun sa bawat branches. Okay, makakuha tayo ng 230 volts.
Ito yung panel board natin na 230 neutral at line to line 400 volts. Okay, so sinukat natin to 230 volts. Ganon din basta yung isang test probe natin nakasuksok dyan sa neutral na yan, at ito nilipat mo sa bawat circuit, yan makukuha mo dyan is line to neutral voltage. So 230 volts. Okay, para sa mga LO, CO. Okay, at iba pang mga aircon na single phase. So ginagamit to para sa single phase na load. Okay, saan dito yung 3 phase? So kapag 3 phase ka, hindi ka na kailangan kumuha ng neutral, lalo na kung motor load yung ilo-load mo dito. Okay, so kung papasinin mo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito naka 1 pull lang to naka 1 pull lang yan. Okay, ibig sabihin na 1 pull, lahat ng circuit breaker na nakakabit dito 1 pull lang siya, hindi siya 3 pull. Okay, or hindi siya 3 phase. So kapag magkakabit ka ng motor, papalitan mo na ng 3 phase na breaker to. Okay, so pag pinalitan na natin yan, nagiging ganito na yung ating diagram, halimbawa nagkabit ako dito ng breaker, ito yan, 3 phase na breaker, ito na isusuksok ko dyan. Okay, so kung papansinin mo, diretso lang to, RYB. Ito yung magiging RYB, 3 phase. Konektado yan dito. Okay, konektado yan dito, RYB. So meron akong motor dito, 3 phase, 3 phase na motor. So pwede ko na siya ikabit dyan. Yan. So ang supply ko dyan is 400 volts. Okay, kasi yung motor natin is 400 volt. So kadalasan nito ginagamit sa mga escalator, elevator, okay, or mga 3 phase na pump. So yan yung gamit niya. So simple lang yung diagram natin, single phase sa mga ilaw at 3 phase sa mga motor load. Okay, so syempre sa actual marami tong breaker na to. Halimbawa ito, pagdating dito sa baba, mayroon na naman breaker. Yan. So konektado yan dyan, tapos syempre konektado yan dito. Pwede kasing combine load tong panel natin dahil 3 phase. So halimbawa ito, magiging circuit 7 to, or i-consider mo siyang circuit 1 yung 3 phase mo. Okay, so pwede mo siyang gawing combine load. Dito yung sa ilaw, yan, sa ilaw to. Siyempre isang line dito, at yung isang line tatakbo doon sa neutral, tatakbo dito. Siyempre dadaan pa ng switch yan. So combine load siya ng 3 phase tsaka single phase. So ito yung 3 phase na panel board natin. So sa susunod na video, explain pa natin yung 3 phase na panel board. Okay, so dahil nalaman na natin yung kanyang simpleng diagram, ang question ngayon is saan nga ba galing yung 400 volts at 230 volts. So dito magbibigay tayo ng tip sa mga tropa nating electricians, Okay, balik ulit tayo dun sa ating secondary side ng transformer. Y connection, meron tayong neutral, R, let's see, Y, B, or ABC. Okay, neutral, line 1 natin. Pag sinukat mo yan, 230 volts yung nakukuha natin. Okay, pag sinukat natin yung ating line to line, 400 volts yung nakukuha natin. Ganon din dito, 400 volts. Hindi, neutral pala to. Basta ang kanyang pag sinabing line to neutral, lahat yan matik yan, 230 volts, kahit hindi ito.
230 volts. Basta kumonekta ka sa neutral at saka isang line, 230 volts yan. So dito ko na isusulat yung 400 volts. Okay, basta yung line to line natin 400 volts. Okay, 400 volts. Nakita po ba natin? Medyo pangit po yung sulat ko eh. Ayan, basta line to neutral. Basta tatandaan natin na line to neutral is 230 volts. Line to line voltage natin ay 400 volts. Okay. So, paano nga ba kunin yung 400 volts sa 230? Siyempre, gagamit tayo ng tester. Maliban dyan, meron tayong simpleng computations. Okay. Paano nga ba natin kunin yung 400 volts sa 230 volts? So, simple lang. Lagi natin kakalimutan. Lagi nating tatandaan yung square root of 3. Okay. Constant yan sa 3 phase or 1.732. Gamit na gamit ito sa 3 phase. Okay, syempre gagamitin natin to. Para makuha natin yung ating line to line voltage na 400 volts. Kunin lang natin yung line to neutral na voltage natin. 230 multiply natin ng 1.732. Okay. So pag kinumpute mo yan, lalabas dyan is 398.36 volts. So ito yung supply mo ngayon. Okay. Ito yung line to line voltage mo dito. Okay. 398 ibig sabihin nasa 400 volts na rin yan. So ito yun. Okay, pag sinukat mo dyan ng tester mo sa panel board mo, nakakuha ka dyan ng 400 volts 390 plus. Basta naglalaro ng mga 390 plus. Matic yung 3 phase yun, no? So ito lang, simple lang para makuha natin yung ating line to line voltage. Kunin natin yung line to neutral voltage, multiply natin ng 1.732, lalabas dyan 398. Ito po yun yung ating line to line voltage. So ngayon, paano naman natin mabilisan na makukompute yung ating line to neutral voltage? So simple lang. Para makuha yon, gagamit pa rin tayo ng ating constant na formula na 1.732. Ngayon, syempre, para makuha natin yung ating line to neutral voltage, gagamitin lang din natin yung ating 1.732 gaya na sinabi ko. So paano gawin yon? Simple lang. Okay. So kukunin natin syempre yung line to line voltage natin na 400 volts. So paano natin palalabasin yon? Gamit yung ating simpleng computations. Napakasimple lang. Gagamit ulit tayo ng ating constant formula sa 3 phase na square root of 3 or 1.732. Okay, so kukunin natin yung ating line to line voltage. Ano ba yung line to line voltage natin? Yung voltahe natin ng line to line, 400 volts. Okay, so 400 volts, kukunin natin yon, 400 volts, i-divide lang natin sa 1.732. okay, so lalabas dyan ay 230.94 volts. okay, so 230.94 volts. So ito na yung ating line to neutral voltage. Ito yung ating line to line. So simple lang. Okay, para makuha natin yung ating voltahe ng line to neutral tsaka line to line voltage natin. So diagram ko ulit. Gagawin ko na siyang online diagram. So ito yung panel natin, no. So meron tayong neutral dito, bus bar, meron tayong ground, bus bar, neutral. Ito yung tester natin. So kapag sinukat natin dyan sa isang breaker at doon sa neutral, makukuha natin yung 230 volts. Pero syempre sa actual, hindi naman 230 volts sakto to. Okay? Bumababa yan dahil sa voltage drop.
Okay, so pag line to line naman, single phase yung breaker natin or one pole, syempre saktual. Magiging tatlong ano yan. Ayan. Magiging tatlong connection yan. Kasi nga 3 phase na yung breaker mo. So kapag sinukat mo naman dyan, dahil 3 phase yung sinusukat mo, pupunta ka na dito, yung bawat line yan, sinukat mo yan, lalabas yung 400 volts. Okay, doon mo makakalabas yung 400 volts. Saan ginagamit yung 400 volts? Sa mga 3 phase na load. Okay, so ganoon din yan pag sinukat mo yung panel, yung line side ng panel mo, sinukat mo yan, 400 volts, line to line, bawat line yan 400 volts. Kapag line to neutral, doon mo naman makukuha yung 230 volts. Okay, line to neutral. So dito pa lang nagkaroon na tayo ng idea kung paano natin napapalabas yung 230 volts at yung 400 volts. So kung nagustuhan mo ang video natin at meron kang natutunan, huwag ka namang syempre kakalimutan mag-like, at kung bago ka lang, huwag makalimutan mag-subscribe sa channel natin para updated ka sa mga susunod pa natin mga videos. Okay, salamat sa panonood. Hanggang sa susunod uli. Thank you. Ang galing!